Tanging si Pangulong Duterte lang ang may bayag, ang naglakas loob na ayusin ang Manila Bay. At kamustahin natin ang Manila Bay ngayon, baka kasi pinabayaan na, no? Uy, may mga tambak-tambak pala dito. Ano kaya to? Ba't garto na yung itsura ng Manila Bay ngayon? By the way, ito pala yung nandito sa may Manila Yacht Club. So, mabuhangin din dito. Ang mga naglilinis dito ay mga taga DPS, no? Sila yung araw-araw na naglilinis dito. DPS Mandaragat. Kaya shoutout kay Ma'am Marisa. Araw-araw masisipag yung mga yan. Nga lang ito, no, yung mga trash boom. Ito yung mga trash boom na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, naglagay dyan ng maraming trash boom para hindi makapasok yung mga basura. Ngayon, ang nangyari, ito, wala na, nasira, nakatambak na lang dito. Pero maganda magtambay sa bahaging ito kasi nga mapresko. Yung nga lang kapag sobrang init, mainit talaga. Ganda rin ang buhangin dito, pino. Tapos, malapit pa sa Yacht Club. Okay. Ito, ipapakita ko sa inyo, ilang taon na tong CR na to. Pinagawa pa to ng dating Pangulong Duterte. Pero hanggang ngayon hindi pa rin gumagana, hindi pa rin pinapagamit sa publiko. Public restroom, dalawa yan. Isa rito sa may bahagi ng Quirino, isa naman doon sa may malapit doon sa pinakang entrance ng Dolomite Beach. Ito sa panahon din ni Duterte nagkaroon ng bakod rito. Tanging si Pangulong Duterte lang ang may bayag, ang naglakas loob na ayusin ang Manila Bay. Alam nyo ba? Alam ko yung iba sa inyo nakapunta na ng Manila Bay dati pa, or nung time na hindi pa talaga Pangulo si dating Pangulong Duterte. Alam nyo kung gaano ka dugyot ang Manila Bay. Alam nyo kung gaano yan kabaho. Pero nung time ni PRRD, talagang pinagmalasakitan niya ang lugar na ito. It's time naman para ibalik sa Manila Bay yung nararapat sa kanya. Kasi talagang nag-zero dito yan, makikita nyo ngayon mga nagsisibalikan na po yung mga kababayan nating ginagawa ulit tirahan itong Manila Bay. Although hindi naman tayo against, no, kasi syempre mahirap talaga ang buhay ngayon. Pero yung ganitong klase ng lugar dapat pangalagaan, dapat ayusin. Inayos sa to ni PRRD. Sana yung administrasyon ngayon ay ayusin din ito, kasi sobrang parang bumabalik na naman sa dati. Yung time ni PRRD, pinalagay itong mga bakod na to para maiwasan na yung pagdumi or pag ginagawa kasing ginagawa kasing CR or banyo itong tabihan na to, yung mga batuhan na yan. Kaya sobrang baho talaga. Ngayon may mga gwardiya na, tapos inayos pa yung pinakang seawall, may mga hagdan. Tapos itong part na to, may mga bagong tanim na nyog. Ito, bagong tanim to na nyog nung time pa yan ni Secretary Roy Cimatu. Sa panahon yan pa yan ni PRRD. Unti-unti nang nabubuhay yung mga nyog na itinanim. Kami po nagtanim yan, no? Dati sa DENR. Shoutout sa dating secretary ng DENR na si Secretary Roy Cimatu. Napakalupit nyo, sir. Ngayon, awang ko lang. Wala na. Dati talaga number 1 pasyalan to ng mga Pilipino. Sobrang daming nag-jogging dito kasi napupuno to tuwing linggo, sa Sabado-Linggo. Punong-puno itong bahagi na to ng Manila Bay. Yun nga lang, sa pagdami ng tao, nadudugyot naman yung lugar. So ngayon, tahimik, payapa. Yung nga lang, medyo parang unti-unti na nagbabalikan, no? Kita nyo may mga nakatira na rin.
mga ang daming mga nagsa-sailboat dun, oh. Itong malaking kanyon na to, galing pa yan ng Corregidor, yung sa Fort Drum. Ikutan natin. Yan, sa panahon din yan ni dating Secretary Roy Simato ni FPRRD, para maging isang attraction yan dito. Ayan, oh, yung malaking kanyon na to, inayos, ginawa dun sa El Fraile sa Fort Drum, tapos nilagay dito. Cruise ship ngayon dito sa Manila Bay, sa may pier. Yung mga ginagawa dito sa part na to, hindi ko alam kung tapos na ba or continuous pa rin yung pagsasaayos nila. Tapos isa pa sa mga natuklasan dito sa Manila Bay yung mga culvert. Alam niyo yung mga culvert, yun yung mga drainage na konektado sa mga establishmento dito sa Manila Bay. Ang dami na-discovering culvert noon. Mismong vlogger ang mga nakadiscover pa noon. Tapos idinulog naman sa DENR at agad naman yung inaksyonan, no? Ilang araw lang inaksyonan agad yan ni Secretary Roy Simato. Yung mga dumi ng mga establishmento dumidiretso sa Manila Bay. Kaya yung coliform level ng Manila Bay dati umaabot ng millions. Ibig sabihin sobrang dumi. Ngayon medyo bumaba na. Sa pagkakaalam natin nasa 1,000 na lang, ganun. Pero hindi pa rin siya pwedeng paliguan. So tanging sa panahon ni FPRRD lang naging maayos itong Manila Bay. Although masaya siya, maraming tao, marami kang number one pasyalan talaga to ng mga tao dati pa. Ay puta, ba't ganun? Number one pasyalan to ng mga tao noon. Yun nga lang, dahil na rin sa dami ng talagang namamasyal rito, meron pa nga nagtayo pa ng mga restaurant dito, mga beer house, no? Tapos yung dumi diretso Manila Bay. So kawawa naman yung Manila Bay, diba? Salip na maraming isda ang namumuhay, nawawala dahil nga sa dumi ng Manila Bay na to. Ganun din dun sa nangyari sa Paseco. Kaya talagang isa lamang to sa mga legacy nagawa ng dating Pangulong Duterte, na walang nakagawa kahit nino man na Pangulong nagdaan noon. Tanging siya lang. Siyempre dapat unang-una pangalagaan natin ang kalikasan. Yung Manila Bay, kalikasan yan, kaya dapat pangalagaan. Pag hindi natin nilagaan yan, kita nyo naman ang nangyayari. Basura dito, basura doon. Ito naman, malapit na tayo dito sa Dolomite Beach. Although hindi tayo makakapasok, pero itong Dolomite Beach na to, isa ito sa mga talagang tumatak sa mga Pilipino noon. Isa sa mga talagang the best na naging legacy noon ni FPRRD. Imagine na magkakaroon ng white sand dito sa Manila Bay. Yung dating basurahan ngayon white sand beach na. Meron akong clip na ipapakita sa inyo kung saan ay inaayos pa itong part na to ng Manila Bay at lalagyan ng Dolomite.
May naisave pa tayong videos yan. Tapos sasabihin nyo walang ginawa ang Duterte. Tapos sinisiraan nyo sa ginagawa niyang war on drugs noon. Tapos kung pumalakpak yung iba dati, akala mo todo suporta. Ngayon tumutuligsa na sa mga Duterte, di ba? Yan, ito yung entrance ng Dolomite Beach. Hanggang ngayon nakatayo pa rin yung Dolomite Beach. Sinasabi nila wala pang isang taon malulusaw na ang Dolomite Beach. Pero ilang taon na ngayon, maglilima na siguro. Nandiyan pa rin, buong buo pa rin. Yan yung entrance. Tapos ito pa yung CR dito, isa. Hindi rin to pinapagamit. Hindi rin to pinapagamit sa publiko. Imagine milyon ang ginastos dyan. Milyon. Yan milyon. Pero wala nang gumagamit dyan. Parang ginagawa na lang siyang bihisan ng mga gwardiya rito. Hindi man lang nagawa ng aksyon. Parang ang ginagawa nila ngayon, ine-chepuera nila yung mga naging legasiya ni dating Pangulong Duterte. Hinahayaan nilang mabulok, masira, kabayaan. Parang ayaw nilang ipagpatuloy yung mga naging achievements ng dating administrasyon. Yan yung sa tingin ko nangyayari ngayon. Tingnan natin sa 2028. Tingnan nyo ang doon natin makikita ang suporta ng milyong Pilipino sa mga Duterte. Sigurado yan. Ewan ko lang yung mga tumutuligsa ngayon, kung manalo pa kayo. Tapos nung nakaraang eleksyon, tudusuyo kayo kay BP Sara para lang magkaroon kayo ng boto. Ngayon nagsisisi na ang taong bayan. Nabudol. Nabudol. Although ayos naman siya, no? Ayos naman talaga si PBBM. Yun nga lang, wala nagpapadala siya sa mga tao sa paligid niya.
ito isa pang talagang masasabi kong naging achievement nung nakaraang administrasyon muli sa pangunguna yan ni dating DENR Secretary Roy Simato, itong ginawang sewerage system dito. So ibig sabihin yung mga dumi ngayon sa establishmento dito dumadaan, pinoproseso, so bago ilabas sa Manila Bay malinis na siya, hindi na madumi. So mukhang inaayos ngayon, parang may ginagawa ngayon dito. So dyan na ngayon dumediretso yung mga sewerage. So pinoproseso, nililinis, nilalagyan ng maraming chemical para luminis yung tubig kahit paano, and then doon idediretso sa Manila Bay, malinis na. Puta, nakabiyos talaga.